Pakiusap, isipin ang lahat ng bagay sa sansinukob. Hindi ba napakakahanga-hanga ang mga ito? Nariyan ang Earth, ang buwan, ang araw, Venus, Mars, at iba't iba pang mga bagay. Kahit ang mga bagay sa langit na nasa paligid natin, ay tunay na kamangha-mangha. Gamit ang ganitong kamangha-manghang kapangyarihan ng paglikha, tinatag ng Diyos ang Zion. Kahit na isa itong makipot na pintuan at masikip na daan, hinanda ng Diyos ang lahat, para makarating doon ang mga naghahanap ng daang tungo sa buhay na walang hanggan. At makaunawa sila ang halaga nito. Ang katotohanan na ito ay nilikha ng Diyos, ay nagpapahiwatig na isa itong obra maestra. Ang katotohanan na ito ay iniutos ng Diyos ay nagpapahiwatig na ito na ang pinakamahalaga at pinakadakila. Pakiusap, pag-isipan nitong muli, ang katotohanan ng bagong tipan, ay naglalaman na ganitong kalaki at walang hanggang halaga sa kaharian ng langit. Gaano kahalaga ang pangingili ng Sabbath at ng mga kapistahan ng kahit isang beses? Kung hindi ito mahalaga, hindi iuutos sa atin ng Diyos na ipangili nito. Nakasusulat sa Biblia na kahit kayo nga ay masasama, ano ang ibinibigay niyo sa inyong mga anak? Nagbibigay kayo ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak? Sinabi nito na kahit na ang isang tao ay masama, marunong siyang magbigay ng mabubuting kaloob sa kanyang mga anak. Inialay ng makalangit na Ama at makalangit na Ina ang kanilang buhay para sa atin. Hindi nag-alinlangan ng Diyos na magdusa sa krus para sa atin. Kahit na siya ang Diyos na tagapaglikha, tiniis niya ang paninira ng kanyang nilikha. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Nasusulat, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Hindi ba ito isang napakamakabuluhang mensahe? Kung gayon, ano ang ibinigay sa atin ni Ama at Ina? Ipinagkaloob nila sa atin ang bagong tipan, ang araw ng Sabbath, ang Paskwa, at ang mga kapistahan. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 1. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 1 verse 7. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapulihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesu Kristo. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo, at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo. Ginawa ang lahat para sa atin. Ipinahayag ito sa kanila, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Sino ang nananabik na makakita sa mga ito, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel? Ano ang Ebanghelyo sa espiritual? Ito ay ang bagong tipan na ipinahayag ng Diyos sa atin. Ano ang pinananabikan ng mga anghel? Pinananabikan nilang makita ito.